Sa napipintong deliberasyon ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ng House Justice Committee, may panawagan ng isa sa mga endorser ng reklamo na si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa mga kapwa mambabatas. Anya, hindi usapin kung bago o luma ang aligasyon laban sa pangalawang Pangulo, kundi ang mga matitinding paratang na hindi natutugunan ng Vice Presidente. Ginawa nito ang apela matapos maglabas ng pahayag ang ikalawang pinakamalaking grupo sa Kamara, ang National Unity Party o NUP, na libang may bago at matatag na ebidensya sa impeachment, malamang na hindi nito suportahan ng proseso. I hope our colleagues will carefully consider the evidence that will be presented, and then I hope that our colleagues would study closely the cases that we filed against VP Sara Duterte. Sa dulo, hindi naman ito usapin dapat sana ng bago ba o luma yung aligasyon, kasi kung matatandaan natin, never naman sinagot ni VP Sara Duterte yung mga aligasyon na sinasabi natin na pang-aabuso sa kapangyarihan at kahit yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naman, na endorser ng unang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente, iginiit na kapag umusad na ang proseso ng impeachment, magagamit ang bank record ng Vice Presidente, gayon din ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga na dati umanong bagman ng pangalawang Pangulo bilang bagong ebidensya. Magkakaroon ng pagkakataon na mahilatag ang mga ebidensya, yung dati na matibay na, tapos yes, may mga bago. Kahit yung complaint natin, in-include natin yung affidavit ni Madriaga. Sa March 2, 3 at 4 na ang deliberasyon ng House Justice Committee sa 4 na impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Kung matutukoy na sufficient in form and substance ang reklamo, uusad ang impeachment proceedings laban kay VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.